For today's video guys, ang featured motorcycle natin ay ang classic scooter ng FKM, ang Labi 150. Ang ganda naman yan. Sana may Fecon din dito sa General Santos City. Ganda. Classic na classic. Panalo sa ganda. Yung pinagsama design ng Vespa, Lambretta, Kimco at Royal Alloy. Nice. Mura sa 150cc plus retro look. Di pa po kasi kilala ang FKM sa market. Mas mabuti kumpara mo siya sa same style. Warning lang, mas mataas seat height niya compared sa mga ibang same price bike. Almost 3K in Odo. No issues encountered so far. Hindi malakas sa gas. I don't have exact figures sa gas consumption. Pero basta hindi siya malakas sa gas. Hehehe. At ang nagustuhan ko dito is yung Italian scooter vibes niya. Saludo na ako sa inyo, Fecon Motorcycle. Mura na at may quality pa. Solid, Fecon Motorcycle. Nakita nyo na rin ba itong classic scooter ng FKM? Ito nga pala guys, ang Labi 150. At tignan nyo naman guys, ang lakas talaga ng dating ng pagka-classic nito. Syempre, napaka-elegant ng design niya at mukhang mamahalin. Kapag ito ba naman ang dinadrive mo sa kalsada, paniguradong lilingunin ka talaga ng mga kasabay mo. Actually guys, nakaka-inlove yung itsura niya. Syempre, marami akong nagustuhan dito sa scooter na to. Talagang nag-stand out yung pagiging classic niya dahil sa mga chrome parts niya. Mula dito sa headlight, tapos dito sa gilid ng kanyang front cover, hanggang dito sa ibaba at hanggang dito sa body. Yung lining din ng kanyang taillight ay chrome din. Nagustuhan ko rin talaga yung chrome design niya sa body. Tignan nyo naman guys, para siyang pakpak ng ibon na nakatupi. Parang pinaka-symbol ng FKM ay birds. Sa logo nila merong ibon. Sa models nila meron silang falcon. Yung logo ng Venture, may wings din na design. Tapos dito naman sa Labi, parang may wings din siya. Napansin nyo rin ba yun guys? I-comment nyo nga sa ibaba. Minimalist lang din ang design ng kanyang front. Meron lang siya ditong chrome emblem na FKM. Tapos yung design niya dito sa baba na chrome din. Syempre simple lang din ang design ng kanyang turn signals. At may pagka-round yung kanyang front fender. Kaya naman pag titignan nyo siya sa harap, simple but elegant ang design niya. Bulb pa palang headlight nito guys, para achieve na achieve ang pagiging classic. Isa pang maganda rito guys, kahit classic siya, naka dual sport tire na rin siya guys. So kahit dumaan kayo sa mga rough road, ay maganda yung kapit ng kanyang gulong. Ang sukat ng front tire nito ay 110/70 by 12. At ang rear tire naman ay 120/70 by 12. Syempre dito sa kanyang mismong gulong sa likuran ay meron ding tire hugger. So hindi kayo mangangamba na sisiksik yung dumi sa kaloob-looban niya. Tignan nyo naman guys, so ang ganda ng design ng kanyang mugs. Parang napakalinis niya tignan. Syempre guys, naka disc brake na rin ito sa harap at CBS na rin yan guys. O combination braking system. Disc brake na rin yung kanyang likuran na preno. So yung harap at likuran na brake ng Labi 150 ay naka combi brake system. Napakalaking bagay niyan guys. Dagdag sa safety. Syempre pag naka CBS yung motor nyo guys, halimbawang nagpreno kayo sa likuran, ay sasabay din yung kanyang harapan na preno. 30% sa front, 70% sa rear. Sa suspension naman ito guys, naka-telescopic fork siya sa harap. Sa rear suspension naman ay naka-monoshock at parehas siya naka-hydraulic spring type. Tignan naman natin yung kanyang dashboard. Ito guys yung itsura ng dashboard niya. Mix ng analog at saka digital. Syempre pa naka LCD design na rin ang kanyang dashboard. Pandagdag sa kanyang sense of technology para magmukha siyang modern retro. Sa digital meron siyang fuel gauge. Pag puno yan hanggang dito yung bar niya. Tapos meron din siyang clock, speedometer at ang kanyang odometer. So yung tachometer ay analog. Yung mga indicator lights naman niya guys, ito check engine, high beam, low beam, at saka yung mga turn signals. Tapos guys, ito nga pala yung mga switch niya. Dito sa left, meron siyang high beam, low beam na switch. Syempre yung turn signals at yung kanyang horn. So dito guys, sa turn signal switch niya, isa pa sa maganda dito ay meron na siyang hazard. Ayan guys. So yan, kung wari tinulak nyo siya pa kanan, tapos pag bigla nyo siyang tinulak pa kaliwa, ay mag-a-activate yung kanyang hazard. So automatic na yun guys. Para naman mapatay yung kanyang turn signal ay pipindutin nyo siya.
Dito naman guys sa kanyang susian, maganda rin. So unang nakita ko to guys, kala ko keyless siya. Pero hindi pa siya keyless guys ha. Meron lang siyang safety lock ignition switch. Dagdag pa rin yan sa safety nitong motor na to para sa anti-theft security. Unlike naman sa normal lang na keyset. Bukod sa pag-start ng engine at pag-lock ng manibela, pwede nyo na rin buksan yung upuan gamit ito. Tapos guys, meron din siya ditong utility hook. Ayan, sabitan ng mga pinamili. Tapos syempre pa guys, meron din siya ditong compartment. Talagang very convenient na itong Labi 150. So sisian nyo lang siya. Tapos yan na, pwede nyo rin yan lagyan ng mga ibang gamit kagaya ng cellphone, mga documents, at iba pa basta kasya dito. Syempre pa, narito na rin sa loob niya yung kanyang USB port para sa device charging. So mas maganda ito guys kasi tago yung cellphone nyo habang nagcha-charge. So at least dito hindi siya naka-display para iwas nakaw na rin. So make sure lang guys kapag isasara nyo ay ilapat nyo siya ng maayos para malak nyo siya. Syempre guys, meron din siya ditong gulay board at narito na rin yung kanyang bukasan ng tangke. 6.2 yung capacity ng fuel tank nito. So marami na rin kayong may kakarga na gas dito. Syempre pa, napaka fuel efficient na rin itong Labi 150. Ang average consumption lang niya ay 45 kilometers per liter. So ito naman guys yung apakan ng pillion niya. So ayan, pipindutin nyo lang siya guys para mag-open siya. Kakapit naman uli siya guys kapag binalik nyo. Basta narinig nyo lang yung clicking sound niya. Pumunta naman tayo sa kanyang upholstery. So ito yung upuan niya guys. Malambot yung foam niya at hindi madulas yung leather. Yung pinakaupuan naman ng rider ay naka-pseudo stitch na rin. At syempre pa, padagdag din to sa pagiging elegant ng design nitong Labi 150. So malapad yung upuan niya guys, kaya naman komportable yung rider at saka yung back ride. Meron din siya ditong grab bar na kulay silver. So simple lang yung grab bar niya guys. Tapos meron din pala siya dito yung plastic part sa ilalim ng grab bar. Ito guys yung kanyang compartment. Marami-rami na rin kayong malalagay na gamit dito. Try natin maglagay ng half face na helmet. At ayan nga guys, nararamdaman ko na sumasayad siya. Ayan guys, mukhang negative to sa face na helmet. Siguro dahil dito sa nakaumbok niya dito. Gayon pa man guys, meron naman siyang hook dito sa dulo. Pwede nyong sabitan ng helmet. So dito sa kanyang compartment, ibang bagay na lang ilagay nyo. Narito na rin yung kanyang battery. So hindi kayo mangangamba na pasukin ng baha itong kanyang battery dahil nandito na siya sa tabi ng compartment. Punta naman tayo sa kanyang muffler. Naka-chrome din yung kanyang muffler cover. So talagang nagpapa-standout dito sa Labi 150 ay yung kanyang chrome parts. Meron din siya ditong 3D emblem na Labi 150cc. Meron din yan sa kabila. Syempre yung taillight niya rin guys, maganda rin ang pagkakadesign. At nasa magkabilang gilid yung kanyang turn signals. At meron siya ditong napaka-cute na fender. Tignan nyo naman guys, ang liit lang ng fender niya. Pero tamang tama lang yan guys kasi OA naman pag sobrang haba na. Ayan, saktong-sakto lang yan sa laki ng plate. Meron na rin yung reflector para sa added visibility kapag gabi. At meron na siyang ilaw para sa plaka. Meron na rin siyang mga bilog na reflector sa magkabilang gilid.
Ngayon naman guys, try natin ipa-start yung makina niya. Alamin natin yung tunog ng kanyang starting. Meron din siyang switch sa side stand. Kapag naka-start yung makina, automatic kapag binaba nyo yung side stand ay mamamatay din ang makina. Yun nga lang guys, napansin ko rin dito, kahit na naka-side stand ay hindi gaanong nakatilt yung motor. So ingat-ingat guys na wag masagi kung naka-side stand. Much better kung i-center stand nyo lang siya kapag ipapark nyo. Malaki rin yung space ng kanyang legroom, so kahit lumiko-liko kayo ay panigurado na hindi naman sasayad yung tuhod nyo. Narito naman guys ang mga specs ng engine nitong Labi 150. Sa engine nito meron tong 4-stroke, single overhead cam, at ang cooling system naman nito ay air-cooled. Ang displacement naman nito ay eksaktong 150cc, may maximum power ito na 6.8 kilowatts at 7,000 RPM. At maximum torque na 10.5 Newton meters at 6,000 RPM. Ang fuel system nito ay electronic fuel injection, kaya naman mas tipid na siya. Ang clutch system ay automatic at ang transmission ay CVT. Para naman magka-idea kayo guys kung gaano siya kalaki, sa overall dimensions nitong Labi 150, meron siyang length na 190 cm, width na 70.5 cm at height na 113.5 cm. At meron siyang seat height na 81 cm. So masasabi ko guys, compared sa ibang classic ay medyo mataas itong Labi 150. Sa height ko na 5'4", tingkayad ako dito. Ang wheelbase naman ito guys ay 134 cm. Ang ground clearance nito ay 15.5 cm at meron itong dry weight na 108 kilograms. So yun guys, para sa akin maganda talaga itong Labi 150. So hindi ko pa siya na test ride, pero so far naman ay magaganda yung mga reviews na nakikita ko sa kanya. So once na may test ride ko na to ay share ko rin sa inyo yung pakiramdam na dinadrive itong Labi 150. At sa ngayon guys, meron pa itong SRP na 86,900. Kadalasan mabibili mo lang sa ganyang presyo ay 125cc lang. Naka-introductory price pa yan guys. For only 86,900, meron ka ng classic scooter na 150cc. Available itong Labi 150 sa mga colors na white, black, red, at gray. So ayan nga guys, kung interested kayo dito sa Labi 150, ay available ito dito sa Bikers Pad General Trias. Available din ito sa R3 Motors Inc. sa Subic. At pwede nyong bilhin ng cash or installment. Kaya naman guys, get yours now. Ayan guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos. Thank you for watching. Like and share for more Cambanatics videos.